May tanong sa akin, "Hello po, please hide my identity. Public school teacher po ako. May asawa at kasalukuyang 5 months buntis. Hindi po ako makaalis sa OLA dahil sa TAPAL system. 2 beses na po akong tinulungan ng kapatid at asawa ko pero hindi po lahat sinabi ko sa kanila. Bukas, sunod-sunod at sabay-sabay na po ang due ko. Di ko na po alam ang gagawin ko. Tung baby sa sinapupunan ko na lang ang kinakapitan ko. Magkalayo kami ng asawa ko dahil sa work namin. Ayaw ko nang malaman pa ng pamilya ko dahil kawawa na naman ako sa galit at insulto nila. Sana po may makatulong sa akin para matapos na po ang problema ko at makahinga at makatulog na po." Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung paano po ba tayo makakaahon sa utang dito sa mga OLA, lalo na dyan sa TAPAL system. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. Isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, paigsiin na lang po natin, sabi nyo nga, kayo po ay public school teacher at 5 months kayong nagdadalang tao at kumbaga tinulungan na kayo ng inyong kapatid at inyong asawa pero hindi nyo sinabi lahat sa kanila, tapos magkakasabay-sabay na yung inyong ulit due date bukas, sabi nyo nga, tapos yung baby nyo na lang po ang kumbaga nagiging kapitan, kinakapitan po ninyo, tapos ayaw nyo na kanyong malaman ng pamilya ninyo kasi baka magalit at mainsulto na naman kayo. Okay, eto po yan, Kasi unang-una nyo dapat na ginagawa kasi dyan is yung itigil dapat, yung pangungutang sa OLA. Bakit ko nasabi ho yan, yung kauna-una? Kasi hindi naman sagot ang OLA, para matakpan or tapalan natin yung mga utang nating iba. Bakit? Kasi ang laki ng interest sa OLA. Tsaka hindi naman yan yung kagaya ng ibang utang na regular na 1 buwan. Hindi po. 7 araw. Yes, madaling manghiram sa kanila dahil nga disburse agad. Pero ano naman yung consequences na inaabot natin kagaya ng nangyayari sa inyo ngayon? Di po ba? Mahirap po kasi yan. Mental torture ang nangyayari sa inyo. Teacher pa man din po kayo, di po ba? Di po ba ang mga maestra po? Ang nagtuturo sa mga kabataan, which is yung mga kabataan po ang magiging future natin. Paano natin matuturuan na maayos yung ating mga estudyante kung medyo marami tayong iniisip? Tsaka hindi basta-basta ang pagbubuntis tapos madadagdagan pa ng ganyang isipin. Di po ba? So, ang payo ko dun sa inyo, itigil nyo kagad. Itigil nyo siya yung panghihiram sa iba. Kasi yung hindi kasagutan yun Dinadagdagan nyo lang po yung problema ninyo kasi ang laki ng interest nun. Ulitin ko po, para matapalan nyo po yung isa, na OLA, dapat yan 3. Paano kayo makakaahon? Dating 1, naging 3. Yung 3, times 3 mo din, magiging 9. Di talaga kayo makakaahon. Kaya nga yung TAPAL system na yan, dapat niya itinitigil. Pangalawa po, ilista po nating lahat yung ating mga nautangan. Okay? Mapa OLA yan o dun sa mapa regular na utang po ninyo. Okay? Bakit ko sinabing ilista? Para po malaman po ninyo kung sino-sino po doon yung mga nahiraman ninyo at kung alin yung dapat nyong unahin. Okay? Tsaka para malaman ninyo kung magkano talaga yung total na bayarin po ninyo. Kasi kung hindi nyo alam kung magkano inyong bayarin, paano kayo makakapag-focus para mabayaran nyo? Di po ba? Yun ang pangalawa. Tapos, yung pangatlo, ito importante.
Dapat lakasan nyo loob nyo rito. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Okay? Kailangan ho nyo harapin yan kasi nahiram nyo po yan eh. Okay? It doesn't mean na nahiram nyo, hinaras kayo, hindi nyo nahaharapin. Hindi po. Kasi ang ano po dito, ang tinutumbok natin dito is maayos nyo po yan. Okay? Malusutan nyo yan o makaahon kayo dyan sa nahiraman po ninyo. Kasi kung talagang babaliwalain nyo lang, hindi nyo babayaran, ay hindi ho kayo makakaahon kasi yung panghaharas ng mga bugok at abusadong online lending apps, patuloy yun. O hindi niyo na-resolve yung problema ninyo. Para ma-resolve nyo yun, kailangan bayaran. Di po ba? So, makipag-ugnayan po tayo sa kanila. Di ba? Ngayon, alamin po natin yung kung ano man yung mga email addresses po nila, yung mga contact address, contact details nila. No, importante ho kasi yun. Bakit? Kasi doon tayo magsisimula ng communication sa kanila. Kasi, kung talagang nahihirapan na kayo, no, nasagutin yung mga tawag po nila, ay huwag nyo sagutin kasi baka kadagdag lang sa stress nyo yan. Baka maka-apekto pa dun sa inyong dinadala sa inyong sinasapukunan. So, email po. Ngayon, dun sa pag-email nyo po sa kanila, dapat po yan maayos. Magalang. No? Kumbaga talagang kayo'y manghihingi ng sa kanila ng pabor. No? Kumbaga, payment option ang kailangan nating hingin sa kanila. Okay, tapos make it a point po na yung email address na sesendan nyo po is yung official email address po nila. Okay, kasi po baka mamaya yung email addresses lang na pinapadala na ginagamit nila na papadala sa inyo ng pananakot lang ang gamitin niyo, hindi po. Personal nila kasi email yun or gawa-gawa lang nila yun. So, yung pang-apat po, tulungan po natin yung ating sarili. Napaka-importante niyan. Kagaya ho kasi ng sinabi ninyo, tinulungan na kayo ng asawa ninyo tsaka yung inyong kapatid, pero hindi nyo sinabi lahat. O, ibig sabihin, hindi nyo tatutulungan yung sarili po ninyo. Diba? Para matulungan nyo po yung sarili ninyo, maging tapat po tayo doon sa mga tao na tumutulong sa atin. Okay? Alisin po natin sa isip natin yung pangkukutya o yung nila, panggalit po nila. Given na yun. Okay? Kasi sa tingin nila, mali yung ginawa mo eh. Diba? Nasa perception lang nila yun. Pero ikaw, kung sa tingin mo, yung hiniram mo, nakatulong sa'yo, ganun talaga, wala tayong magagawa. Hindi ho natin mapiplease lahat ng tao. Pero kailangan lunukin po natin lahat. No, para matulungan natin yung sarili natin. Kasi hindi ho tayo makakaahon dyan kung tayo lang mag-isa. Di ho, bauna tayo eh. Di ba? Napunta na tayo doon sa tapal system. Alisin na natin yun. Yung pong, kumbaga, paglunun po natin, no, sa pride natin, gawin natin. Tinutulungan naman pala tayo ng asawa natin, di ba, nung kapatid natin. So, lahat na po, isiwalat na natin, sabihin na natin lahat. Kasi makakaluwag sa isipan niyo yun eh. Di po ba? O kung tinutulungan kayo at may sinasabi, pasok dito, labas na lang doon sa kabila. Kasi kailangan nyo matapos yan eh. Okay? Yun ho, yung isang paraan para makaahon ho tayo dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Okay, tapos, pang-5. I-report po natin sa kinauukulan. Okay, pagka po yan, may pahalong pangharas at pangwawalangya o pang-aabuso. Lalo na yung matataas na interest rate. Andyan po ang SEC, NPC, BSP, PNP, NBI, tsaka po yung PAOK. Okay, yan po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede po nating lapitan para po i-complain yung mga yan. Ngayon, pagka yan na-raid, tuloy nyo. Para kahit papano, magtuloy-tuloy yung pagko-complain sa kanila. Hindi lang dun sa complain eh. 'Di ba? Mapakulong yang mga yan, at least may magdusa dun sa kawalang yang ginagawa nila. Okay? Tapos syempre, ito po yung pang-anim. Para sa akin ito importante sa lahat. Mag-seek ho tayo ng mga yung institutional and union support. Kasi kagaya ho sa teacher, di po ba meron yan yung Alliance of Concerned Teachers. Diba? Kaya ho naitayo yan dahil para sa mga teacher di po ba? Tsaka yung Teachers Dignity Coalition. So, lumapit ho kayo sa kanila. Kasi, syempre, unang-una, bukod sa merong may mga financial literacy, trainings, may mga assistance yan na mag-handle doon. Kumbaga, may financial assistance din. Diba? Lapitan po natin sila. Ang importante ho kasi dyan is yung counseling. No, unang-una dun sa financial literacy at pangalawa, syempre,
doon sa ating kaisipan. Kasi importante po no na maalis natin yung anxiety tsaka yung depression. 'Di ba? Kasi ang hirap po mabuhay. No, lalo kayo, guro po kayo, nagtuturo kayo, tapos madami yung isipin. Paano niyo matuturuan ng tama yung inyong mga estudyante? Which is, ang estudyante po ang future natin. Kaya po napaka-importante na pagtuunan po natin ng pansin ang ating pong mental health. Especially kagaya po ninyo, kayo po ay nagtuturo. Importante yan. Tapos kagaya niya, buntis po kayo. Di po ba? Napakahirap po noon. Sabay-sabay, ang dami. Yun lang, humedala-dala kayong extra sa katawan nyo, mahirap na eh. Di po ba? May isipin pa kayong may isipin pa kayong mga utang na di ba, na hindi nyo pa nababayaran. Syempre, nagtuturo din kayo. Di po ba? Pangalagaan po natin ang ating sarili, especially po yung ating mental health. Kasi pagkayang po ang nasira, nako, napakahirap po niyan. Hindi na ho tayo nakakabawi. May mga tao po hindi nakakabawi dyan. Totoo po. May nagdidire-diretso. Buti sana ko kung kaya nyong, kaya nyong lagpasan. Di po ba? Kaya nga po, yan po, inilista ko, 6 po yan. Okay, sa tingin ko, yung 6 na yon, pagka naman po na sunod po ninyo, kahit papaano naman po, makakaahon po tayo sa utang dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.